Sa wakas ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Douglas na kausapin ang kanyang asawa. Alam niyang hindi iyon magiging madali dahil magkababata sila ni Isabel. Lumaki sa iisang lugar at magkaklase simula kindergarten. Noon, palaging hinihila ng batang si Douglas ang buhok ni Isabel at syempre, gumaganti rin ang batang babae sa pamamagitan ng paghabol kay Douglas. Minsan pa nga ay hinahampas siya nito ng libro o anumang gamit na mahawakan. Noon naman ay walang nararamdaman si Douglas para kay Isabel kahit na dalaga at binata na sila. Si Isabel naman ay tutok sa pag-aaral, dahilan para siya ang maging top 1 sa klase. Samantalang si Douglas ay pangungopya lamang ang alam. Noong makagraduate sila ng high school, napagpasyahan ni Douglas na mag-aral sa syudad kung saan nakilala niya si Bianca. Sa unang kita niya pa lang dito ay agad na siyang humanga sa taglay nitong kagandahan. Matangkad, maputi at sexy. Parang nakakita si Douglas ng isang supermodel pero hindi niya naman ito magawang lapitan sa dami ng nagkakagusto kay Bianca. Imposibleng mapansin siya nito kaya naman lihim niya itong hinahangaan mula sa malayo. Alam niyang wala siyang binatbat sa mga manliligaw nito. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nilapitan ni Bianca. "Mayosi ka ba dyan?" Kasuwal na tanong nito. Napanganga si Douglas dahil mas maganda ito kapag malapitan. "Wala hindi ako naninigarilyo." Maikling sagot ng binata na noon ay may halong pagsisisi. Bakit ba kasi napaka-istrikto ng kanyang mga magulang pagdating sa kalusugan? Kaya tuloy, hindi siya umiinom ng alak o natutong manigarilyo. Sino ba naman ang mag-aakala na darating ang pagkakataon na kakailanganin niya ang yosi para mapalapit sa babaeng hinahangaan? Ganun ba? Sayang naman. Wika ni Bianca bago tumalikod. Akmang maglalakad na ito papalayo pero muling nagsalita si Douglas. "Sandali lang. Anong yosi bang gusto mo? Pupunta ako sa tindahan para bumili." Ngumiti si Bianca bago sinabi ang brand ng sigarilyo. Walang ano-ano ay dali-daling tinungo ni Douglas ang tindahan sa kabilang kalsada. Halos tumari pa siya ng takbo pabalik dahil baka mainip si Bianca sa paghihintay. Binusinahan siya ng ilang motorista dahil basta na lang siyang tumatawid at muntik pang masagasaan. Pero ayos lang iyon kay Douglas. Abot tenga pa nga ang ngiti niya nang makitang nakatayo pa rin si Bianca kung saan niya ito iniwan kanina. "Salamat," nakangiting wika ni Bianca matapos kunin ang isang pakete ng sigarilyo. Agad siyang nagsindi ng isa habang nakikipagkwentuhan kay Douglas. Matagal rin silang nag-usap hanggang naibahagi ni Bianca na kahihiwalay lang nila ng dati niyang kasintahan. "Alam mo, never niya akong binilhan ng yosi katulad mo. Siya nga pala, gusto mo bang sumama sa akin sa club? Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko." First time ni Douglas makapasok sa nightclub, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero para kay Bianca, handa siyang gawin ng lahat. Ipinakilala siya ni Bianca sa mga kaibigan pero hindi niya natandaan ni isa sa mga ito dahil kay Bianca lamang nakatuon ang kanyang atensyon. Tuwing magkakadikit o hahawakan siya ni Bianca ay parang nakokuryente ang pakiramdam ni Douglas. "Ang bait mo naman," wika ng dalaga bago hinalikan si Douglas sa pisngi. "Ikaw ang lalaki na gusto ko. Mabait at maalaga. Di tulad ng mga naging boyfriend ko noon, makasarili. Kapag kasama kita, feeling ko safe na safe ako." Mula noong gabing iyon ay nagsimula na silang mag-date. Hindi alam ni Douglas kung papaano i-handle ang kanilang relasyon. Pakiramdam niya ay hindi sila magka-level. Alam niyang nasanay si Bianca na dinadala sa mga mamahaling restaurant, binibigyan ng regalo at hatid sundo ng kotse. Ngunit ano bang magagawa niya? Gayong wala naman siyang pera o maipagyayabang na kahit na ano. Sa isang coffee shop o fast food chain niya lamang kayang i-date si Bianca. Dahil dito, sinikap ni Douglas na mag-apply ng trabaho at agad naman siyang natanggap bilang sales assistant sa isang electronics company. Iyon na rin ang naging simulan ng pag-absent niya sa klase na naging dahilan ng pagbaba at pagbagsak ng kanyang mga grado. Gayunpaman, iniisip niya na okay lang iyon. Ang mahalaga ay mayroon siyang pera at nakakasama niya pa si Bianca. Ngunit isang araw,
Nakita niya si Bianca sa parking lot, kaya kapang isang matangkad at gwapong lalaki. Dahil sa selos at galit ay hindi niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya si Bianca pero ngumiti lang ito. "Oh Douglas, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba may trabaho ka ngayon?" "Siya nga pala, manood ka na lang ng sine mag-isa. Niyaya kasi ako ni James na pumunta sa tabing dagat." Wala nang nagawa pa si Douglas kung hindi sundin ang gusto ni Bianca. Napakuyom na lang ang kanyang palad. Sayang ang pinambili niya ng tiket. Plano pa naman niyang yayain itong kumain sa labas pagkatapos manood ng sine dahil kasusweldo niya lang. Tapos ganoon ang nangyari. Pinagtaksilan siya ng babaeng minamahal at hindi niya magawang kumprontahin o magalit dito kahit harap-harapan siyang niloloko. Nang sumunod na araw ay nag-usap sila ni Bianca. Gusto niya sanang hingan ito ng paliwanag at linawin kung ano ba talaga ang estado o label ng kanilang relasyon. "Douglas, alam kong mahirap para sa'yo. Okay ka at mabait pero sa ngayon, hindi pa ako naghahanap ng seryosong relasyon. Nagsasaya lang ako pero huwag kang mag-alala. Lalabas tayo bukas. Isama natin si James. Pwede naman tayo maging magkakaibigan, di ba? At yung tungkol sa pagmamahal na sinasabi mo, ayokong pag-usapan ng tungkol doon. Sa tingin mo ba talaga siseryosohin kita? Pero sa bagay, baka naman kasi masyado akong naging sweet sa'yo kaya hindi rin kita masisisi." Nakipag-break si Douglas kay Bianca. Nakakapanghinayang dahil marami na siyang binuong plano para sa kanilang kinabukasan. Pero nabaliwala lang iyon. Pinangarap niyang makaipon ng maraming pera upang madala si Bianca sa mamahaling resort, ipakilala sa kanyang mga magulang, ikasal at mamuhay sila ng masaya kasama ang kanilang magiging mga anak. Inakala niya na maaaring maging posible ang lahat ng iyon, pero para kay Bianca ay laro lamang ang lahat. Mula noon ay ilag si Douglas sa mga babae. Natakot na siyang masaktan ulit. Pagka-graduate sa kolehiyo ay nag-training siya upang maging sundalo. Pero sa loob ng 2 taon ay hindi niya pa rin makalimutan si Bianca. Lagi niya pa rin naiisip kung kumusta na kaya ito, ano ang ginagawa niya at sino ang kasama niya. Nang minsang makausap niya ang dating kaklase, ibinalita nito sa kanya na nagpakasal na si Bianca sa isang mayaman na negosyante na mas matanda sa kanya ng 15 taon. Noong mga sandaling iyon ay napagtanto ni Douglas na kailangan na talaga niyang mag-move on. Pero papaano niya gagawin yon kung sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, si Bianca pa rin ang kanyang nakikita. Di nagtagal, nakialam na rin ang kanyang ina. "Douglas, anak, bakit hindi ka nalang bumalik sa probinsya? Maayos naman ang buhay natin doon. Samantalang dito, 3 times ang presyo ng bayad sa renta. Maliit ang sinusweldo mo at halos wala rin namang natitira sa sobrang mahal ng bilihin. Buti sana kung malaki ang sinusweldo mo. Balita ko, may hiring sa bagong bukas na construction company. Sa tingin ko, doon ka nalang mag-apply." Nakinig naman si Douglas sa kanyang ina. May punto naman ito. Wala siyang kaibigan sa syudad. Samantalang sa probinsya ay marami siyang kakilala at nakakausap. Baka doon, mas mabilis siyang makaka-move on. Tulad ng payo ni Aling Gina, umuwi si Douglas sa probinsya. Nagtrabaho sa construction company at kasabay noon ang paghahanap ni Aling Gina ng babaeng mapapangasawa ng kanyang anak. Naniniwala ang matandang babae na sa edad ni Douglas ay dapat na itong bumuo ng sariling pamilya. At ang natitipuhan niya ay walang iba kung hindi si Isabel. Maganda si Isabel, mabait at magiging mabuting may bahay dahil hindi naman ito maluho at wala ring bisyo. Magalang ding makipag-usap. Isang araw, niyaya ni Douglas si Isabel na kumain sa labas at mula noong niligawan niya ito ay palagi siyang nagbibigay ng bulaklak at regalo. Hanggang isang araw ay ipinagtapat ni Isabel na matagal niya nang gusto ang kababata. "Douglas, hindi ko akalain na darating ang araw na liligawan mo ako. High school pa lang tayo nun. Kahit mahirap ay pilit kong itinago ang nararamdaman ko para sa'yo." "Isabel, ang totoo niyan, plano ko sanang mag-propose sa'yo. Pero mukhang hindi ko na mahihintay ang sandaling iyon. Isabel,
Will you marry me? Oo naman Douglas, pakakasalan kita. Naluluhang wika ni Isabel. Nagpakasal nga ang dalawa sa tulong na rin ng kanilang mga magulang. Nakabili rin sila ng sariling bahay sa parehong lugar. Naniniwala ang kanilang mga magulang na mas maganda kung malapit ang bahay ng mag-asawa para lagi nilang mapupuntahan ang kanilang magiging mga apo. Tulad ng inaasahan ay naging mabuting asawa si Isabel. Laging malinis ang bahay, masarap ang ulam at higit sa lahat ay maalaga. Kilala niya si Douglas at kapag dumating ito galing sa trabaho, hinahainan niya agad ng pagkain o kung minsan naman gusto nitong mapag-isa, umaalis muna si Isabel. Minsan ay bibisita siya sa kanyang biyenan o kaya naman ay makikipagkita na lamang sa mga kaibigan. Mabilis na lumipas ang 1.5 taon mula nang sila ay maikasal, isinilang ni Isabel ang sanggol na babae. Noong una, Bianca sana ang gustong ipangalan ni Douglas sa kanilang anak. Pero mas gusto ni Isabel ang Cassandra, kaya iyon na lamang ang ipinangalan nila sa bata. 2 taong gulang pa lamang si Cassandra noong pumanaw ang mga magulang ni Isabel sa isang car accident. Bilang asawa, ginawa ni Douglas ang lahat upang kahit papaano ay maibsan ang lungkot ni Isabel. Tumulong rin ang mga magulang ni Douglas upang iparamdam sa kanilang manugang na hindi ito nag-iisa. Salamat Douglas. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko alam kung anong gagawin ko para ipagpatuloy pa ang buhay. Nakikisimpatya si Douglas sa kanyang asawa. Kaya naman noong nakita niyang unti-unti na itong nakaka-recover ay siya ang pinakamasaya. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Isinilang ni Isabel ang ikalawa nilang anak na babae. Kahit si Douglas ay nagtataka na rin kung papaanong napagsasabay ni Isabel ang pag-aalaga ng mga bata, paglilinis ng bahay, pagluluto, paglalaba, at higit sa lahat ay pagiging asawa. Paminsan-minsan, nagagawa nilang kumain sa labas at manood ng sine kapag naiiwan nila ang mga bata sa magulang ni Douglas. Si Douglas lamang ang nagdadala ng pera sa pamilya. Si Isabel ay graduate ng accountancy pero nag-resign sa trabaho upang gawin ang responsibilidad ng isang ina. Napagkasunduan rin nilang mag-asawa na si Douglas ang magtatrabaho, si Isabel ang magbabudget at mag-aalaga ng mga bata. Palaging nagpapasalamat si Isabel sa kanyang asawa sa lahat ng sakripisyo nito para sa kanila. Douglas, gusto mo bang magkaanak pa tayo ng isa? Baka sakaling lalaki na. Di ba ganun naman ang mga tatay? Gusto nila mayroong junior? Minsang tanong ni Isabel. Ngunit si Douglas ay walang balak na dagdagan pa ang kanilang anak. Lumalaki na ang kanilang pamilya. Ibig sabihin, dagdag ang gastos pero wala namang extra na income. Maraming taon na ang lumipas pero hindi pa rin mawaglit sa puso't isipan niya si Bianca. Kung baga, si Isabel ang naging panakipbutas niya. Pero ngayong nararamdaman niya na naghihirap at ang bigat ng responsibilidad, pakiramdam ni Douglas ay unti-unti siyang lumulubog sa isang kumunoy. Sa itsura ni Douglas at sa nakikita ng mga tao ay mukha siyang professional at matagumpay sa buhay. May maayos na sweldo, mayroong maalaga, tapat at mapagmahal na asawa. At higit sa lahat ay masayang pamilya. Lumipas ang 10 taon, lumaking matalino at maganda ang kanilang mga anak. Mukhang perpekto na ang kanilang pamilya subalit si Douglas ay hindi pa rin makontento. Para bang hinahanap-hanap niya ang buhay sa syudad. Naghahangad siyang makita ulit at makasama si Bianca. Sa totoo lang ay maayos naman ang buhay niya sa probinsya kasama ang kanyang pamilya. Nabibisita niya ang mga magulang at tuwing Sabado ng gabi ay nagagawa niyang makipag-inuman sa mga kaibigan. Hanggang isang araw, habang naglalakad si Douglas pauwi galing sa trabaho ay napansin niya ang isang sexy na babae. Nakasuot ng maikling shorts at sando. Hindi ganoong magdamit ang mga tao doon, kaya nasisiguro niya na malamang ay galing sa syudad ang babae. Douglas, ikaw ba yan? Nakangiting tanong ng babae sa kanya. Pinagmasdan niya ng mabuti ang babae at napangiti siya nang makumpirma kung sino iyon. Gail, kumusta ka na? Tanong ni Douglas. Hindi niya sukat akalain na matatandaan siya nito. Si Gail ay nag-aral sa syudad at doon na rin nakapagtrabaho.
Tuwing bakasyon ay bumibisita ito sa tiyahin na negosyante sa kanilang lugar. Mas bata si Gil ng 6 na taon kaysa kay Douglas. Hindi sila naging magkaibigan noon dahil na rin sa agwat ng kanilang edad. Inakala ni Douglas na hindi na siya magkakagusto sa ibang babae. Pero ngayong nakita at nakausap niya ng malapitan si Gil, nagkaroon siya ng pagnanais na makasama ito palagi. Gil, ang laki ng pinagbago mo. Muntik na kitang hindi makilala. Hindi nga rin kita namukhaan kaagad. Siguro, 13 anyos pa lang ako nung huli tayong magkita. Pagkatapos nun, doon na kami tumira sa syudad. Alam mo ba na in love ako sa'yo dati, Douglas? Kaya hindi ako lumalapit sa'yo kasi kinikilig ako. Pero di mo naman ako napapansin. Pagtatapat ni Gil na parang natural lamang na sabihin ng ganoon. Pakiramdam ni Douglas ay pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa sinabi ni Gil. Sino ba naman ang mag-aakala na magkakagusto ito sa tulad niya? Douglas, matangkad ka at may itsura. Pero nalaman ko sa mga taga rito na may girlfriend ka noon na malamodel daw yung itsura nung nag-aaral ka pa sa syudad. Ayun ba? Matagal na yun. Sa ngayon mayroon na akong asawa at 2 anak. Ikaw ba? Ako? Single ako at wala pa sa plano ko ang pag-aasawa. Tsaka kabi-break lang namin ng boyfriend ko at kaya nandito ako ay para makalimot kahit papano. Hindi halata sa itsura mo na may pinagdadaanan ka. Wika ni Douglas. Alam mo, kailangan ko talaga ng makakausap. Pwede ka ba mamaya? Mga 10 PM doon sa tabing ilog. Marami akong gustong ikwento sa'yo. Parang nakikiusap na wika ni Gil. Oo sige, walang problema. Wika ni Douglas bago excited na umuwi ng bahay. Hindi nabanggit ni Douglas kay Isabel ang tungkol sa usapan nila ni Gil. Para sa kanya ay wala naman siyang ginagawang mali. Hindi naman sila magde-date sa tabing ilog kung hindi mag-uusap lang bilang magkaibigan. Nang dumating si Douglas sa tabing ilog ay naroon na si Gil. Akala ko di ka na darating, nakangiting wika ni Gil. Pwede ba naman yon may usapan tayo? Salamat Douglas. Alam mo, ngayon ko talaga kailangan ng makakausap. Gusto kong sabihin sa iyo ang mga bagay na hindi ko masabi sa pamilya o mga kaibigan ko. Sige, magkwento ka lang. Makikinig ako. Pagka-graduate ko sa college, nakapagtrabaho ako kaagad sa isang malaking kumpanya. Dahil maayos naman yung sweldo kaya napagpasahan kong bumukod ng tirahan. Nagrenta ako ng maliit na apartment malapit sa opisina para hindi na ako mahirapang bumiyahe. Alam mo naman ang lifestyle ko, party dito, party doon, tapos travel kung saan-saan. Hanggang sa nakilala ko ang isang gwapong negosyante. Albert ang kanyang pangalan. Mas matanda siya sa akin pero wala akong pakialam. Lagi kaming kumakain sa mamahaling restaurant. Nag-check-in sa 5-star hotel at VIP treatment pa. Masarap sa pakiramdam ang ganoong buhay. Para akong reyna. Na-inlove ako kay Albert nang hindi ko namamalayan. Ipinaramdam niya rin sa akin na mahal niya ako. Yun nga lang, mayroon na siyang asawa at 2 anak. Hindi niya inilihim sa akin ang bagay na yon. Tinanong niya rin ako kung okay lang ba sa akin ang maging kabit. Oo naman ang naging sagot ko. Alam kong imposible na iwanan niya ang pamilya niya para sa akin pero umasa ako na magkakaroon ng himala. Ginawa ko ang lahat para mahalin niya ako sa pagbabaka sakaling ma-realize niya na ako ang babae para sa kanya. Nangako ako kay Albert na kung ako ang magiging asawa niya, susuportahan at mamahalin ko ang mga anak niya. Pwede kaming maging masaya. Pero isang araw, bigla na lang nanlamig ang pakikitungo sa akin ni Albert. Hanggang dumating ang birthday ko. Nagulat na lang ako dahil niregaluhan niya ako ng kotse. At sa loob nun, may bouquet pa ng red roses. Tinawagan ko si Albert para magpasalamat at ang sabi niya, pupuntahan niya ako. Nung magkita kami, niyakap niya ako ng mahigpit, sabay sambit ng mga salitang, iyon na daw ang huli naming pagkikita. Tinanong ko siya kung anong problema, anong nagawa kong mali. At sabi niya, wala naman daw mali sa akin. Mahal niya daw ang asawa niya at wala siyang balak na sirain ang kanilang pamilya.
normal lang daw ang magkaroon siya ng girlfriend paminsan-minsan. Matapos nun, umalis na siya at hindi ko na nakita o nakausap ulit. Nahirapan akong mag-move on. Lahat ng puntahan ko siyang naaalala ko. Kaya naisip kong umuwi dito sa probinsya. At sa tingin ko, ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. At ngayon nakita ulit kita, Douglas. Parang bumalik yung pagmamahal ko para sa'yo. Wika ni Gail bago marahang hinalikan si Douglas. Dahil sa halik na iyon ay nakalimutan ni Douglas na mayroon na siyang asawa at mga anak. Buong magdamag silang magkasama at ng mga sumunod na araw napapadalas ang kanilang pagkikita sa tabing ilog. Sa gabi sila nagkikita para walang makapansin sa kanila. Ang laging paalam ni Douglas kay Isabel ay pupuntahan lang niya ang kumpare na namatayan ng asawa. Hindi nagtagal, niyaya ni Gail si Douglas na tumira sa syudad nang sa gayon ay magkasama pa rin sila. Douglas, sumama ka na sa akin. Hindi ko alam kung paano mamumuhay nang wala ka sa tabi ko. Bakit ba nagtsatsaga ka sa karampot mong sahod? Sa syudad, doble ang kikitain mo. Makakapagpadala ka pa rin naman sa pamilya mo, tsaka doon ka naman titira sa apartment ko ng libre. Oo naman, sasama ako sa'yo. Wika ni Douglas na hindi man lang nagdalawang isip. O sige, basta wag mong sabihin sa asawa mo ang tungkol sa relasyon natin. Ang mahalaga naman ay makapagpadala ka ng pera tuwing kinsenas at katapusan. Noong araw ding iyon, nagpasa si Douglas ng resignation letter. Gumawa rin siya ng sulat para kay Isabel at sa mga bata, kung saan nakasaad ang kanyang paliwanag na kaya siya magtatrabaho sa syudad ay dahil mas malaki ang kikitain niya doon. Habang nasa biyahe si Douglas ay iniisip niya na iyon na ang simula ng bago niyang buhay. Subalit, hindi naging maganda ang kanyang kapalaran. Nahirapan siyang mag-adjust, samantalang si Gail ay panay ang labas kasama ang mga kaibigan. Hindi agad nakahanap ng trabaho si Douglas. Mayroon mang hiring pero mababa ang pasweldo. Yung tipong sasapat lang para sa kanyang panggasto sa araw-araw. Ang problema, papaano siya makakapagpadala kay Isabel at sa mga bata? Paniwalang-paniwala naman si Isabel sa kasinungalingan ni Douglas nang minsang magkausap sila sa telepono. Douglas, huwag kang mag-alala. May pera naman ako dito. Ikaw, kumusta ka na? Kumain ka ng tama sa oras. Huwag mo kami masyadong isipin. Okay lang kami dito. Sa halip na matuwa ay lalong nainis si Douglas sa kabaitan ng kanyang asawa. Kaya naman, pilit niya itong itinutulak papalayo sa kanya sa pamamagitan ng pagsasalita ng hindi maganda at pag-iwas sa mga tawag nito. Di nagtagal, huminto na rin si Isabel sa pagtawag sa kanya. Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Douglas dahil sa wakas ay nawala na ang makulit niyang asawa. Ipinapanalangin niya na sana ay matanggap na siya sa ina-applyang trabaho at kapag nangyari iyon ay pwede niya nang maibigay ang luho ni Gail. Ngunit wala talaga siyang swerte. Noong una, mabait, malambing at supportive si Gail. Parang prinsipe ang turing niya kay Douglas. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin siyang nawawala ng gana. Napansin iyon ni Douglas pero hindi siya kumikibo. Alam niya sa kanyang sarili na mayroon din siyang pagkukulang, lalo na't hindi niya maibigay ang gusto nito. Nais niyang mapatunayan kay Gail na handa siyang gawin ng lahat. Hindi man siya kasing yaman ng ex-boyfriend nito na si Albert ay kaya naman niyang maging tapat at gawing number 1 si Gail sa puso niya. Kaya niyang hiwalayan si Isabel. Isang araw, umuwi si Douglas sa probinsya. Buo na ang loob niyang sabihin kay Isabel ang lahat. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil natatakot siya kung ano ang magiging reaksyon ni Isabel. Papaano kung magwala ito sa sobrang galit? Pagpasok ni Douglas sa loob ng bahay ay tahimik. Marahil ay wala roon ang kanilang mga anak. Si Isabel naman ay nasa kusina dahil nagluluto ng pananghalian. Nakasuot siya ng maluwang na bestida, nakatali ang buhok at walang kaayos-ayos. Bumalik ka na, Douglas. Ibig sabihin, nagsisinungaling lang ang mga tao rito. Nasaan ang mga bata, Isabel? Tanong ni Douglas para maiba ang usapan. Naglalaro sa kapitbahay. Maupo ka na.
Tamang-tama, luto na itong ulam. Isabel, kailangan nating mag-usap. Tumango lamang si Isabel at sa itsura nito ay handa siyang makinig sa kung anuman ang sasabihin ni Douglas. Gusto kong maghiwalay na tayo. Bago ko isubmit ang mga papeles ay gusto kong mag-usap muna tayo ng maayos. Isabel, may iba na akong mahal at ayaw kong magsinungaling pa sa'yo. Hindi na iyon ikinagulat pa ni Isabel. Gusto niyang umiyak pero pinilit niyang magpakatatag. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap ng taksil na asawa. Si Gil ba ang dahilan? Yung lagi mong kasama sa tabing ilog? Huwag ka nang magkaila, Douglas. Maliit lang ang lugar natin kaya wala kang maiilihim sa mga tao rito. Huwag mo sanang sirain ang buhay mo, Douglas, para sa isang babae na hindi ka kayang ipaglaban. Isabel, hindi na ako masaya sa'yo. Tumingin ka nga sa salamin paminsan-minsan. Napakalosyang ng itsura mo at ang taba mo pa. Ni ayaw kong tingnan ka sa umaga o makasama ka sa harap ng maraming tao. Hindi ko na kaya pang mabuhay kasama ka. Hindi na napigilan ni Douglas ang kanyang sarili. Para bang sumabog na ang lahat ng emosyon na kanyang tiniis sa nakalipas na mga taon. Malayong malayo si Isabel sa babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Napailing na lamang si Isabel sa mga sinabi ni Douglas. Aalis na ako sa bahay na to dahil hindi ko na kaya pang mabuhay sa ganitong sitwasyon. Isabel, magkaiba tayo ng gusto sa buhay. Hindi tayo ang para sa isa't isa. Napabuntong hininga muna si Isabel bago nagsalita. Douglas, aaminin ko. Bata pa lang tayo ay minahal na kita at hindi yun nagbabago hanggang ngayon. Pero hindi naman kita mapipilit na mahalin ako. Mula ngayon, malaya ka na. Pinapalaya na kita. Wala ka na ring obligasyon pa sa mga bata. Wala ka nang dapat isipin kung hindi ang sarili mo. Napatulala si Douglas sa sinabi ni Isabel. Papaano nito nagagawang maging kalmado sa ganoong sitwasyon? Walang luha sa mga mata nito, ni hindi sumisigaw o nagtataas ng boses tulad ng kanyang inaasahan, at lalong hindi nagmamakaawa na wag siyang makipaghiwalay. At siya nga pala, Douglas, sayo na rin itong bahay. Para naman may uuwian ka pa rin kapag naghiwalay kayo ng bago mong kasintahan. Pero huwag kang mag-alala, kapag bumalik ka rito ay wala na kami ng mga bata. Hindi mo na kailangang pakisamahan ang tulad kong losyang at mataba. Huwag mo ring isipin kung saan kami pupunta. Napatitig si Douglas kay Isabel. Alam niyang wala itong pamilya o malapit na kamag-anak. Isa pa, sa tingin niya ay hindi kayang mabuhay ni Isabel nang wala siya. Gawaing bahay lamang naman ang alam nito. Nakahanap na ako ng trabaho sa syudad, Douglas. Libre ang tirahan namin ng mga bata. Paano nangyari yon? Samantalang ako, hirap na hirap makahanap ng trabaho. Simple lang, Douglas. Nang malaman ko ang tungkol sa inyo ni Gil ay hindi ako naniniwala sa mga chismis. Pero nang makita na mismo ng aking mga mata ang katotohanan, doon ko napagtanto na wala akong maaasahan sa'yo. Alam kong kaya mo kaming iwanan para sa ibang babae. At siya nga pala, kung sakali mang gusto mong makita ang mga bata ay hindi kita pipigilan. Hindi na nakapagsalita pa si Douglas. Parang lalo siyang nanliit sa mga sinabi ni Isabel. Kinahapunan ay bumiyahe na siya ulit pabalik sa syudad dahil excited na siyang ibalita kay Gil ang tungkol sa hiwalayan nila ni Isabel. Pero walang reaksyon si Gil. Sa halip ay nagpatuloy lamang ito sa ginagawa niyang paglabas-labas kasama ang mga kaibigan. Hindi nagtagal, tinanggap na rin ni Douglas ang trabaho kahit minimum ang sweldo. Gusto niyang maibili ng luho si Gil para naman matuwa ito kahit papaano. Nang ma-finalize ang annulment ni Douglas at Isabel ay hindi na sila muling nagkita o nagkausap pa. Paminsan-minsan, nakakaramdam ng panghihinayang si Douglas. Noon niya lamang napagtanto ang lahat ng ginagawa ni Isabel para sa kanya. Ang pagtsatsaga at suporta nito, masarap na pagkain at pag-aalaga sa kanya na hindi nagawa ni Gil sa loob ng ilang taon nilang pagsasama.
Sa halip na ma-appreciate ang ginagawa ni Isabel ay nagawa niya pa itong lokohin at ipagpalit sa ibang babae. Babae na mas bata at mas sexy, pero hindi naman siya tunay na mahal. Lumipas ang 2 taon, natapos na ang project sa construction site na pinagtatrabahuhan ni Douglas. Dahilan para mawalan siya ng trabaho, walang kaibigan, walang pera, at wala na ring pamilya. Mabuti na lamang at hindi pa siya pinapalayas ni Gail, alang-alang na lang sa kanilang pinagsamahan. Paano na ako ngayon? Hindi magtatagal. Palalayasin na rin ako ni Gail dahil pabigat na ako sa kanya. Saan na lamang ako pupunta? Naluluhang wika ni Douglas sa sarili. Makaraan ng 2 linggo ay tuluyan na ngang nakipaghiwalay si Gail. Ayon rito, may bago na raw siyang kasintahan at magbabakasyon sila sa ibang bansa ng ilang araw. Gusto niya, pagbalik niya sa apartment ay wala na roon si Douglas. Masakit para kay Douglas marinig ang mga salitang iyon pero wala naman siyang magagawa. Hindi niya pwedeng ipilit ang sarili sa taong hindi na siya mahal, lalo na't hindi niya kayang mabigyan ng magandang kinabukasan si Gail tulad ng ipinangako niya rito noon. Babalik na lang ako sa probinsya. Siguro naman ay mapapatawad ako ni Isabel. Siguro naman ay tatanggapin niya ako ulit alang-alang sa aming mga anak. Alam ko naman na mahal niya pa rin ako. Wika ni Douglas sa sarili habang iniempake ang mga gamit. Umaasa na sana ay bumalik ang lahat sa dati, yung tahimik at masayang buhay nila ni Isabel. Ngunit habang naglalakad papalapit sa dati nilang bahay ay nakita niyang may kadena at malaking kandado sa gate. Nangangahulugan lamang iyon na wala nang nakatira doon. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa kapitbahay pero ayon sa mga ito ay hindi nila alam kung nasaan si Isabel. May ilang matatanda rin ang nagsabi sa kanya na mali ang ginawa niyang pangangaliwa at pang-iwan sa kanyang pamilya. Kahit ang nanay ni Douglas ay hindi alam kung nasaan si Isabel. Anak, ano bang ginawa mo? Bakit sinayang mo ang pagkakataon na maging masayang inyong pamilya? Hindi ko alam kung ano ang trabaho ni Isabel. Ang alam ko lang ay naroon siya sa syudad at nangako siya sa akin na bago magsimula ang pasukan ay uuwi muna sila rito ng mga bata. Wala naman akong magawa kung hindi ang maghintay sa pagdating nila. Hindi ko na rin kinwestiyon si Isabel dahil ikaw naman ang unang sumira sa inyong pagsasama. Wala siyang sama ng loob sa atin, anak. Wala siyang ginawa o pinakitang masama. Talagang napakabuti niya pero sa kabila noon ay nagawa mo pang mambabae. Ma, alam ko na yan at pinagsisisihan ko na. Pupuntahan ko muna si Hana. Baka alam niya kung nasaan si Isabel. Total, sila naman itong matalik na magkaibigan. Douglas, tama nga ang sinabi ni Isabel. Babalik ka rito sa atin. Naghiwalay na ba kayo ng babae mo? Tumango lamang si Douglas. Nako, kung itatanong mong tungkol kay Isabel at sa mga bata, huwag kang mag-alala. Maayos ang buhay nila sa syudad. Kakagaling ko lang doon ng nakaraang linggo. Nakangiting wika ni Hana. Mayroon siyang trabaho at malaki pa ang sweldo. Pero, paano nangyari yun? Naiintrigang tanong ni Douglas. Alam mo nung umalis ka rito sa atin at nagpaalam ka na magtatrabaho sa syudad, hindi naniniwala si Isabel. Alam niyang may relasyon kayo ni Gail. May nakakita sa inyo sa tabing ilog habang naglalampungan. Kung alam mo lang kung gaano nasakpan si Isabel noong iniwan mo sila para sa kabit mo. Magdamag siyang umiiyak, gabi-gabi. Sa kabila noon, tinatawagan ka pa rin niya na parang walang nangyari. Umaasa siyang magkakabalikan pa kayo. Baka sakaling matauhan ka. Pero napagod na siyang umasa. Hirap na hirap si Isabel mula nang ipinanganak ang mga bata. Ni hindi mo alam na nagkakandautang siya para lang may makain kayo sa maghapon. Lalo na kapag kulang ang sinisweldo mo. Pero hindi siya nagreklamo. Nung umalis ka, naglabada si Isabel. Nangatulong para may makain sila ng mga bata. Awang-awa ako sa kanya pero ang magagawa ko lang, rekomenda siya sa mga kakilala ko. Hanggang isang araw, pagkatapos mamalengke ni Isabel, nakita niyang hinimatay na matanda sa gilid ng kalsada. Siguro, dala na rin ng sobrang init ng panahon. Dinala niya ang matanda sa malapit na klinik at mula noong araw na iyon, siya na ang kasakasama ni Aling Glenda. Retired accountant ang matanda at
Kaya siya umuwi rito sa probinsya ay para dito na sana makapamuhay ng tahimik. Wala siyang asawa at anak. Noong malaman niya ang kwento ni Isabel ay tinulungan niya itong matanggap sa kumpanya na dati niyang pinagtatrabahuhan. At yung tungkol naman sa tirahan, hindi niya na rin kailangan pang problemahin dahil may nabiling apartment si Aling Glenda, isang sakay lang mula sa kumpanya. Libre silang titira doon ng mga bata. Gusto sanang isama ni Isabel si Aling Glenda sa syudad pero ayaw naman ng matanda. Sa halip ay kumuha na lamang siya ng makakasama tuwing gabi kung sakaling sumama naman ang kanyang pakiramdam. Hana, pwede ko bang mahingi ang address ni Isabel? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya, pati na rin sa mga bata. Ibinigay naman ni Hana ang address, ayon na rin sa utos ni Isabel sa kanya. Habang nasa biyahe ay nag-iisip na si Douglas kung ano ang sasabihin niya kay Isabel. Balak niyang magmakaawa rito na ayusin ang lahat sa kanila. Nang marating ang tapat ng apartment building ay nagtago si Douglas sa isang puno kung saan matatanaw niya ang mga lumalabas at pumapasok sa apartment building na iyon. Wala pang 15 minuto ay natanaw niya si Isabel. Bumaba ito mula sa magarang sasakyan. Malaki nang ipinagbago nito. Ibang-iba na siyang manamit, naka-makeup at nakasuot pa ng high heels. Sa forma niya ay para na nga siyang taga-syudad. Lalapitan niya sana si Isabel pero hindi ito nag-iisa. Hinawakan siya sa kamay ng gwapong lalaki na halatang mayaman. Mukhang masaya na si Isabel. Maya-maya pa ay bumaba na rin ang kanilang mga anak. Dalaga na ang mga ito. Napatulo na lamang ang luha ni Douglas nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Tinawag nitong papa ang lalaki na kasama ni Isabel. Marahil ay naikasal na silang dalawa at ang masakit pa roon ay wala na siyang puwang sa puso ni Isabel at ng mga bata. Imposible nang maibalik ang dati nilang pamilya. Ang pamilya na siya mismo ang sumira. Magsisiman siya sa nagawang kasalanan, huli na ang lahat. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.